Bagyong Wilma papalapit na sa Eastern Visayas. Nananatili itong tropical depression ngunit dala ang malalakas na pag-ulan at matinding hangin at panganib na mga matataas na pag-alon. Signal number 1 nakataas pa rin sa mahigit 60 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong araw posibleng maglandfall na ito. Ang sentro nito ay nasa Eastern Samar na. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Sabado, December 6, 2025, narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang Tropical Depression Wilma o Bagyong Wilma ay patuloy na papalapit sa Eastern Visayas. Dala ang malalakas na hangin at ulan kasama ang pagbugso nito at ang banta ng pagbaha lalo na sa bulubuntuking lugar ng ilang rehiyon. Ang lokasyon nito at galaw ng bagyo ayon sa Pag-asa, ang sentro ng Tropical Depression Bagyong Wilma ay nasa 75 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar at may taglay na lakas na hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na umaabot na sa 55 km per hour. Mababa ang central pressure nito na 1,004 HPA at mabagal ang paggalaw nito. Kumikilos ito pa westward slowly. Ibig sabihin sobrang bagal po nito mga kababayan. Sa ganitong lagay ng panahon, sa ganitong lagay ng kondisyon ng Bagyong Wilma, patuloy itong humahakot ng malawak na kaulapan upang magdala ng malalakas na hangin at ulan habang papalapit sa kalupaan ng Eastern Samar. Ang lawak ng hangin nito ay umaabot na sa 220 kilometers from the center. Ibig sabihin, kahit hindi tumama ang eksaktong sentro sa isang lugar, maaari pa rin makaapekto ng malalakas na hangin at ulan sa mga rehiyon ng Visayas. Dahil dito nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na mayroong minimal to minor threat to life and property with strong wind na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Sa lugar ng Luzon, Southern Sorsogon, Mainland Masbate at Ticao Island kasama ang Romblon. Sa bandang Visayas naman, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu including Bantayan at Camotes, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, Surigao del Norte, including Siargao at Bukas Grande, Dinagat Island, North Surigao del Sur, North Agusan del Norte at Camiguin. Ibig sabihin po nito mga kababayan, kahit hindi malakas ang bagyo, sapat ang lakas ng hangin ito at magpatumba ng mga punong kahoy, magpabagsak ng mga sanga at makakaapekto sa mga bubong lalo na kung luma o hindi nakapako ng maayos. At higit sa lahat, madalas kasabay nito ang malalakas na pag-ulan na maaring humantong sa pagbaha sa ilang mga lugar. Bagamat ang Bagyong Wilma ang pangunahing weather system sa ngayon, sabay itong pinapalakas ng shear line kaya mas malawak ang pag-ulan. Malakas hanggang napakalakas ng ulan sa Eastern Visayas, pag-ulan sa Bicol region dahil sa shear line at pagtaas ng risk sa flash flood at landslide. Mga kababayan, hindi lang po ito basta ulan. Ito yung klaseng tuloy-tuloy na buhos na parang walang paghinga o paghinto. Kaya kung kayo ay nasa flood-prone area o landslide-prone area, mas maganda ng mag-preemptive evacuation na agad kung kinakailangan. Patuloy na epekto ng bagyo ay gale warning effect. Bawal maglayag ang mga bangkang pamasahero at maliliit na sasakyang pandagat. Very rough seas na umaabot sa 4.5 hanggang 5.5 metro ang taas sa lugar ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Pulillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Cagayan, Isabela at Aurora. Habang 3.5 hanggang 4 meters naman ang taas sa lugar ng Batanes, Babuyan, Ilocos Norte, Surigao del Sur, Calayan Island. Umaabot po ng 4 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito.
at moderate to rough seas hanggang 2.5 meters na alon sa Zambales, Palawan, Mindoro, Antique, Aklan, Romblon at Cuyo Island. Kapag ganito kataas ang alon mga kababayan, hindi na po yan birong hamon. Hindi lang yan maalong biyahe. Ito ay mapanganib na kondisyon. Marami na pong naitalang insidente na ang bangkang tumaob dahil sa pinilit bumiyahe kahit may gale warning effect advisory sa mga lugar na nabanggit. At para sa ating track and intensity forecast, Bagyong Wilma to make it first landfall today over eastern Samar. Tatawid ito ng Visayas ngayong araw hanggang bukas, December 7. Lalabas ng Sulusi by December 8 at tatawid ng Northern Palawan by Monday morning. Manatiling tropical depression ang Bagyong Wilma pero may posibilidad na mag-intensify ito pagdating sa West Philippine Sea. Mga kababayan, ang Bagyong Wilma ay mabagal na ang galaw nito at isang dahilan kung bakit mataas ang bantang pagbaha dahil kapag mabagal ang bagyo, mas matagal ang buhos ng ulan. Mananatili ang malalakas na pag-ulan at humahaba ang araw sa pagbuhos ng ulan sa ilang mga rehiyon na kung saan nananatiling magdadala ng panganib sa bawat probinsya na nakapaloob sa signal number 1. Kaya narito ang ilang mga lugar na kung saan may posibleng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan at bugso ng hangin ng Bagyong Wilma. Sa Eastern Visayas, malakas hanggang torrential rain ang mararanasan. May posibleng flash flood, possible landslide at strong wind sa buong Magdamag. Sa Central Visayas naman, moderate to heavy rain at may pagbaha sa Cebu, Negros at Bohol. Sa Western Visayas, scattered to heavy rain at may large wave up to 3 meters ang taas ng mga alon sa Western Visayas. At sa Bicol region naman, shoreline at enhanced rainfall, very rough seas sa Catanduanes at Albay. Ganun din sa Luzon, ang hanging amihan naman kasama ang Bagyong Wilma at malalakas na hangin hanggang Lunes. At sa lugar ng Mindanao, Surigao, Agusan, heavy rain at Davao region, generally cloudy with rain shower. Yan po ang mga mararanasan ng mga rehiyon, bawat probinsya, dulot ng hanging amihan, Bagyong Wilma at ng shoreline. Mga kababayan, ang interaction ng Bagyong Wilma kasama ang shoreline at pagsamahin ang hanging amihan ay nagpapatindi ng pag-ulan. Habang papasok ang Bagyong Wilma sa Visayas, tinutulak ito ng malamig na hangin galing sa amihan. Kaya nag-iipon ng moisture. Itong dahilan kung bakit mas malawak ang ulan kaysa normal para sa tropical depression. Kaya paalala sa ating mga kababayan, kahit tropical depression lamang ang Bagyong Wilma, hindi ibig sabihin ay mahina ito. Ang ulan po ang tunay na kalaban natin, especially sa mga mabababang lugar. Sa totoo lang, mas marami pang pinsalang dulot ng tropical depression at ng low pressure area kumpara sa malalakas na bagyo dahil mas matagal silang nakaapekto sa isang lugar. Dulot ng ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya naman maaring magdulot ng malawakang pagbaha sa ilang mga lugar na kung saan malawak din ang pinsala na iniiwan nito. Kaya patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan na iwasan ang pagtawid sa baha, mag-charge ng cellphone habang may kuryente pa. Siguraduhin ang emergency kit ay nakahanda at bantayan ang mga bata na huwag maligo sa baha. At sumunod sa ating local government unit advisories o LGU, isecure ang mga bubong, antena at mga puno sa paligid ng bahay. At narito po ang ating kabuang balita. Ang Bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma ay may lakas na 45 km per hour at mayroong pagbugso na umaabot sa 55 km per hour. Ang lokasyon nito ay nasa 75 km east of Burungan, Samar. Ang landfall area nito ay inaasahan ngayong araw sa bandang Eastern Samar. At nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, wide coverage sa Visayas, Bicol at Mindanao. Malakas na pag-ulan dulot ng shoreline at napakaalon sa kabuang seaboard ng Visayas area. Inaasahan at paalala na no sea travel sa ngayon dahil sa malalakas at matataas na pag-alon sa buong Visayas seaboard. Tatawid ng Visayas hanggang bukas ang Bagyong Wilma
at patuloy na magpapalakas habang tinatawid ang karagatan. Magdudulot ng malawakang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan buong magdamag. At narito ang ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, patuloy po tayong manalig at magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag matakot, patuloy tayo niyang sasamahan sa ganitong sitwasyon. Sa ating mga kababayan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather ngayon, lalo tigit sa ating mga kababayang OFW at ang ating mga local subscriber. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang ating ulat, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.